So, Sir Charles, paano naman kung kailangan ko nang mag-install ng RDWorks sa ibang PC namin? So, dalawa yung pwedeng pag-setup, pwedeng through LAN or Ethernet or Wi-Fi, and then pwede ring through USB cable connection. So, kung USB yung gagamitin nyo, USB cable, kailangan nyo munang install yung driver ng machine natin para kay RDC 8445 para makilala siya ng PC natin. So, para ma-install 'yon, kailangan naka-connect na si USB cable sa PC natin. So, kung makikita nyo sa machine, meron doon na USB interface USB interface na port. Doon nyo i-connect yung USB cable. Tapos, yung the other end naman ng USB cable, i-connect nyo siya sa PC nyo. So, before tayo mag-install ng RDWorks, uh, sige, try natin mag-install. Okay, check ko lang yung dinownload ko dito na RDWorks. RDWorks, RDVision. Hmm, kung wala. Anyway, pwede tayo mag-download ng RDWorks dito sa RDACS. Ito yung website ni RDWorks. Si Ruida. Okay, tapos RDWorks V8. Ayan. Search nyo lang. So, makikita nyo dito si RDAC. Ayan. Click nyo lang to. Download niya. Tapos, makikita nyo dito control software. So, ito siya. RDWorks V8. Download nyo lang to. Yan, slide nyo lang to. Okay. So, ayan, nag-download na siya. Ayan, downloading siya. So, siya ay 281 MB. So, check nyo lang kung may space pa kayo. So, ito yung ano niya. Uh, yung latest na version ngayon, as of today, ay version 8.01.71. So, ito yung latest niya. Pero yung naka-install sa machine ko ngayon is si 0.68. Ito. Okay? So, unzip nyo lang to. Extract files. Okay. Okay, so once nandito na tayo sa folder ni RDWorks V8, double click nyo lang. Ayan, yes. Okay. Install. Yan, tayo nyo lang. Tapos, so ito na siya. So, bago kayo mag-install USB driver, bago nyo ito i-click, make sure na power on si machine. And then, nakakonect na yung USB cable. So, kukonect ko lang yung USB cable yung sa akin. Wait lang. Hanapin ko lang. So, yun guys. Para ma-check natin kung nakikita ba ni PC si machine nyo, check muna natin yung
device manager nyo. So, device manager, dito siya, control panel. Then, dito sa ports, COM and LPT. Check natin siya. So, currently, tingin ko ito yung ginagamit ni uh, Ruida ngayon, ni RDC8445. So, i-test ko siya. I-unplug ko muna yung USB cable. Then, para ma-make sure ko na ito talaga siya, unplug ko lang. Okay? So, pag nawala siya, ibig sabihin, siya yon. Okay. So, si COM7 talaga yung ginagamit ni RDWorks ngayon. So, pwede nyo siyang i-test ngayon sa machine nyo. Ayan, binalik ko na. Then, COM7 yung ginagamit niya ngayon. Okay? So, close ko lang. Then, try to install itong install USB driver. Okay? So, na-verify naman natin na connected si USB. And then, COM7 yung ginagamit niya. So, USB driver install finish. Okay? Then, install RDWorks. Pwede nyo siyang ilipat sa, kung ayaw nyo sa C, pwede nyo siyang palitan. Kung gusto nyo sa ibang path, i-install si RDWorks, okay lang naman yon. I-define nyo na lang. Then, so sa akin, nasa RDWorks B8 sa C siya. So, install. Running kasi. So, close ko muna. Okay. So, install ko lang. So, sa akin kasi, meron nang naka-install. So, i-override ko na lang siya para mag-update na yung RDWorks B8 ko rin. Okay? Okay. So, na-install ko na siya. So, pwede natin itong i-exit. Then, check natin si RDWorks B8 ngayon. Okay, yes lang. Ayan. So, yun na siya. So, sa ngayon, makikita nyo, ano pa siya, no? Yung 60x40 natin, naging 1,200 na rito. Tapos 800. So, hindi pa siya connected sa software natin. So, kailangan pa natin i-config ulit yon. So, kailangan muna natin siyang i-connect. So, dito tayo sa settings. Settings. Then, add. So, type nyo lang yung gusto nyong name ng machine nyo. So, sa akin, CT60 40. Then, 60 watts. 60 watts. Okay, so yung ginagamit ko ngayon na connection is USB. So, ililipat ko siya sa USB. Okay? Then, kanina, nung nag-test ako ng device manager, ang nakita ko na ginagamit na port is COM7. So, yun din ang siselect ko dito. COM7. Then, para ma-check ko kung may connection ba sila, kung nagkikita ba sila, click ko lang itong test para ma-verify natin kung talaga bang okay yung connection. So, yan. O, port test success. So, mukhang okay naman. So, close ko na to. Then, okay. Click yung okay para ma-save yung config nyo dito na connection nya. So, yan. Ito na siya. COM7. So, naka-check siya. So, siya yung gagamitin niya. So, exit na ako. Ayan. Kung makikita nyo, nag-update na yung working area niya. Naging 500 by 40. 400 mm. So, 500 by 400 mm. 500 yung working area nito kasi minomodify ko yung machine. So, ayan, kaya nilimit ko muna siya ng 500. Ito yung mga ginagawa kasi akong experiment dito sa machine. So, naka 500 lang siya. Pero sa inyo, mag-update yan ng 600 or 1,000, 1,300. Depende sa size na ng machine na kinuha nyo sa amin. Okay? So, ito na siya. Connected na siya. Ngayon, pwede din nyo rin naman siyang i-connect through Wi-Fi. So, hindi din natin kailangan install yung USB driver niya. Dito lang tayo sa settings. So, add.
So since naka Wi-Fi tayo or LAN cable, i-check nyo na lang yung IP address na ginamit ng ah, ni RDC 8445 or sa ano nyo, sa machine nyo. So sa akin, nung last time na nag-check ako sa True Wi-Fi, ang ginamit niya is 192.168 at 0 and 136. So makikita nyo to sa Wi-Fi settings ng machine nyo. Pag in-access nyo yung menu, tapos network settings, Wi-Fi settings dun sa machine nyo. So test natin kung ito pa rin ba talaga yung ginagamit niya. So test. Okay, so port success. So palitan ko lang din yung ano ko, CT 6040 60 watts. And Wi-Fi naman kasi through Wi-Fi na yung connection ko ngayon. Okay. So yan. So sa ngayon naka Wi-Fi connection ako. Kanina naka through USB. Yan, ganito lang pag-connect sa Wi-Fi. Okay. So exit muna ako. Then paano naman tayo magsisend ng ah, design sa machine natin para siya mag-start. So pwede tayong ditong mag-design gamit itong mga drawing tools niya. Pero syempre hindi siya ganun ka yung software is designed talaga siya for cutting and engraving para ma-operate yung machine. Pero yung design tools niya hindi siya ganun ka-develop. Unlike sa ano natin, Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW. So hindi siya ganun ka limited lang options nito para makapag-edit kayo. So for sake of demonstration lang, ganito lang siya. Gagawa lang ako ng shapes dito. Then kung paano siya i-operate, um, so yan, click ko lang yung shapes dito. Tapos nalagay ko siya dito, simple rectangle lang. So kung gusto nyo i-modify yung size nito, pwede din siyang mabago rito. Ito. Yan. So kung gusto ko ng 100 by 50 yung height, yan, pwede ko siyang mabago dito. Yan, nag-update siya. Then kung gusto nyo ilaki yung proportion, bago gusto nyo palakihin siya, then sumasabay yung width, yan, lock nyo lang siya. Yan. Ganyan. So kung gusto kong gawin to na 200, so ayan, nag-update din yung height niya. Kung ayaw nyo namang mag-proportion siya, i-unlock nyo lang to. Tapos, kung mapapansin nyo dito sa side na to, dito naman yung X and Y coordinates niya. So, yung 00 nung machine ko is andito sa upper left. Dito siya. So, yung bilang nito is 160 mm. 160 mm from dito. So, imagine nyo na lang. Yan. So, from dito. So, kung makikita nyo pala dito, meron siyang X dito. Yan. So, yan siya yung nasa gitna niyan. Then, ito kung makikita nyo itong box na to sa mga tabs. Ayan. Yung position reference. So, select position reference. And then, yung sa akin is nakaselect dito sa gitna. So, yung X and Y position na to, yun yung point nito. Yung nasa gitna. So, dito siya naka-reference. So, kung makita nyo, 160 siya dito. And then, sa Y naman, 140. 140 mm from dito. Ayan. So, pwede siyang baguhin. Pwede yung select dito sa upper left or dito sa lower o anywhere dito sa 9 positions na to. Pwede nyo select dyan. Depende na lang sa kung paano nyo i-layout yung design nyo dun sa material. Kasi
Alam ko lahat ito pwede niyong magamit, yung position na yan. Okay, so kanina 160 yung nakalagay dito ngayon. 60 na lang kasi yung reference point ko, kung napansin nyo dito, lumipat na sa upper left. So, ito yung coordinates ng upper left corner ng design ko. So, 60 by 90. Yan. Okay. And kapag mag-engrave na tayo or magka-cut, meron tayong dalawang settings. So, sa mode, dito sa work tab, ayan. Itong work tab na to, dito nyo ma-edit and makikita yung setting ng engrave and cut nyo. So, dito natin siya babaguhin. Kung gusto natin ng mag-engrave, so dito tayo sa processing mode, cut, kapag cutting, then scan naman kung engrave. Tapos, if blowing, yes lang to palagi. Kung naka-config yung ano nyo, yung air assist nyo na nag-on and off depende sa setting nyo. So, yan. Pwede siya dyan. Tapos, pwede nyo adjust yung setting nyo ng speed. So, kung gusto nyo gawing 300, then 15%, depende sa material or depende sa gusto nyong output. So, dito nyo lang siya babaguhin. So, yung number 2 dito, nagagamit siya kung dual yung ano nyo, uh, laser tube nyo. So, dito nyo siya i-apply. Pero since most ng mga machines is single tube lang, dito lang kayo mag-edit sa number 1. Ayan. So, sa engrave, isa lang yung ginagamit niyang power. Hindi siya gumagamit ng minimum. So, kasi it's either on or off yung laser. Ngayon, kapag sa cutting naman, cut, so gumagamit siya ng minimum. So, si minimum power, ginagamit niya kapag from stop, halimbawa mag-accelerate pa lang, hindi pa nare-reach yung sinet natin na speed, ang gagamitin yung power is yung sinet natin sa minimum power. Then once na 300 na or na-reach niya na yung target speed natin, tsaka pa lang niya gagamitin yung maximum power. Para ano to, hindi ma-overexpose sa laser yung material natin along corners and yung mga corners kasi dun siya usually bumabagal yung speed ng ano natin, laser head. Yung movement ng laser. So, yan. Yan siya. So, sa maximum na ano pala, speed natin sa engrave hanggang 500 or 600, yun yung pinaka reasonable. Kasi more than that, kung CO2 yung gamit nyo, medyo less na yung exposure ng material natin kapag ganun kabilis. So, pwede nyo namang gamitin na mas mabilis pa dun pero yung output tsaka yung detail baka hindi na ganun ka-crisp. Pwede siguro siya sa mga text ayun. Pwede siya dun. Pero yung mga photos, I doubt na magiging maganda yung output. Siguro pwede naman. Hindi ko rin masabi. Pero based on sa mga na-experience ko, na-observe ko sa mga machines, 600 pataas, medyo hindi na siya ganun kaganda.
Although kaya ng motor, kaya ng machine sa ganong speed, medyo yung picture quality nababawasan na eh. So, I suggest hanggang 500 lang yung gamitin natin. So, sa scan, ito na yung engrave natin kapag naka-scan. Then, yung sinet natin, 300 speed, tapos 15 yung power. So, yan. Yun lang yung set natin. So, demo tayo. Halimbawa, ang gagawin ko is itong bilog, mag-engrave siya. Itong, hindi siya bilog, parang oval, ellipse. Yan, mag-engrave siya. So, gawin ko na lang siyang bilog. 50. Dali ko lang yung ratio. 50. So, yan. Then, isi-center ko lang siya. So, balang gagawin ko, i-center ko yung circle dito sa center ng rectangle. So, click ko lang yung circle, then hold shift key, then click ko tong align center horizontal and center vertical. So, yan, nasa center na siya. Then, ang target kong gawin kong engrave itong circle. So, tapos ililipat ko lang siya ng another layer para hindi sila pareho ng setting nung cut. So, sinelect ko yung circle, then siselect ako ng bagong layer dito. Lahat ng layer na to pwede nyo magamit para makapag-set tayo ng iba't ibang setting and processing mode. So, sa ngayon, dito ko siya ilalagay sa blue. Ayan. Then, yung black, ito naman yung gagawin kong cut. So, palitan ko siya. Gawin ko siyang cut. Then, yung speed ng cut ko is 50. Then, 10% power lang. Ayan. Tapos, yung blue naman, gagawin ko siyang engrave. Engrave ako ng circle. Okay. Scan. Then, mababang power lang kasi sample lang naman to. Kayo na lang mag-adjust. Depende sa requirement ng material nyo and requirement ng design nyo. So, 10. Dapat scan to. Kasi gusto ko siyang i-engrave. So, engraving speed, 500. 10. So, power 10. Ayan. Okay. So, ayun, yung sa akin, yung priority ng ng setting ko dito sa mga layer is mauna yung nasa top bago niya gawin yung nasa baba. So, pwede nyo siyang i-drag para ma-adjust nyo yung priority. Yan. So, pwede siyang mapalit-palitan. Yan. Then, kung gusto nyo naman na halimbawa, nagawa nyo na itong cutting or nagawa nyo na engraving, tapos nakalimutan yung gawin yung cutting, pwede nyo siyang i-manipulate dito na disable nyo muna yung output. Yan. Para hindi niya nagawin yung layer na yon. Yan. Pwede siyang mabago dito. Pwede nyo rin siyang i-hide. Yan, kung ayaw siyang makita sa design or ayaw siyang magalaw sa layout nyo, pwede siyang i-hide. Then, may option dito na output selected graphics. Pwede nyong i-enable to para halimbawa ang gusto nyo lang ma-process is itong ano lang circle lang, yun lang gagawin niya kung ano yung selected nyo. Then selected graphics position, kung ano yung sinelect nyo na design, doon siya magre-reference ngayon ng origin. Yan, yung reference position niya. Okay. So, para ma-check natin kung paano siya mag-engrave or magka-cut, dito tayo sa simulation. Itong parang monitor na to. Yan.
So, since yung circle lang sinelect ko, yun lang yung nasa simulation ngayon. So, para ma-check nyo kung paano siya mag-engrave, dito lang sa simulation. Yan. So, from top to bottom siya. Okay, so stop ko muna. Eh, paano naman kung engrave and cut? So, select nyo lang siya lahat kapag naka-enable to. Ngayon kung hindi naman to naka-enable yung check na to, lahat ng nandito sa working area na to, once na nag-start kayo or nag-run kayo, gagawin niya yun lahat. As long as naka-enable yung output niya rito. Okay? So, ngayon, dalawa na yung sinelect ko. Isang cut na rectangle and then isang engraved na circle. So, yan na siya. Yan. So, based dito sa setting natin, ang unahin niya dapat is, the priority is yung blue. Kasi siya yung nasa top layer. So, dapat siya yung top priority. So, mag-engrave muna siya bago siya mag-cut. Yun naman din yung usually na recommended kasi once na nag-cut na yan, may possibility na bumagsak na yung material na na-cut and then out of focus na siya. So kung out of focus siya, then nag-engrave kayo or nalaglag na, hindi nyo siya ma-engrave ng maganda or ng tama kasi nalaglag na nga eh. Okay? So ito yung simulation natin and selected na yung dalawa. So check natin kung ano yung unahin niya. So ayan, nag-engrave muna siya. So pwede nyo pabilisin dito kung naiinip ka, pwede nyo pabilisin yung simulation na yun. Times 10. Ayan, tsaka siya nag-cut. Ayan. So once na sure na tayo kung ano yung gagawin niya ni machine, pwede na nating i-set sa ano natin, sa machine natin. So ito yung machine natin, minimize ko lang. So yan na siya. Then from dito sa PC natin, pwede nating i-move pwede natin makontrol yung laser head natin. So ngayon ang positioning natin is current position, kaya meron siyang mga green dito, yung mga origin niya, yung mga starting reference niya, kasi naka current position tayo. So para ma-move natin yung laser, dito lang sa test, tapos click nyo lang to continuous moving para mapagalaw natin siya. Kapag ninyo to kinlik, yung bawat move niya rito, halimbawa kada move niya dito kapag hindi siya continuous moving is kung ano yung sinet nyo na offset dito, yun yung movement niya. Bawa, kinlik nyo yung X plus, so plus 10 mm papunta sa kanan. And kung X minus naman, gano'n din, pakaliwa naman siya. Tapos Y plus, Y minus, up down. So gano'n lang siya. Ayan. So para makita nyo kung ano yung exact coordinates niya, para halimbawa gusto nyo i-repeat dun sa pwesto na yon, save nyo lang yung position na to. Oops. Ayan. So nag-ano lang siya, siguro sa communication mag-ano naman yan, mag-update naman yan, ay i-reset nyo ulit yung communication nyo, may i-reset nyo. So sa ngayon yung position ko ay sa X 171.9 and 49. So kung may predefined position na kayo, pwede nyo namang siyang i-type dito. So ito yung X, halimbawa gusto nyo isakto ng 180 si X, then si Y naman ay 50. Pwede nyong papuntahin doon yung laser head. So moving head, yan. So kung napansin nyo, nag-move yung laser head dun sa position ng 180 at 50.
So, dapat pag chinek natin yung current position ngayon, ito na yung makikita niya. Yan. So, may mga konting ano lang siya, tawag dito, mga decimal point something, pero negligible naman yan. Okay, so once na napwesto na natin siya, pwede na natin siyang i-check yung area na ikakat niya. So, kanina, yung frame, equivalent naman siya ng go scale dito. So, go scale. So, set lang natin yung speed. Ang maximum speed na recommended natin kapag nag-framing tayo, 100. Okay? So, yun. Ganun kalaki yung rectangle na to doon sa machine. So, kung nakita nyo, inikutan niya yung area na ikakat niya or i-engrave niya. Then, kapag ready na, may dalawang way tayo. Kung gusto nyo mag-start doon sa machine, pwede rin. Download nyo lang. Download, then set yung name. So, test 01. So, okay. So, yan. Nandun na siya sa machine nyo. Then, kung gusto nyo mag-start from here sa PC, pwede rin. Yan, start nyo lang. Pag ready na prepare nyo na yung mga kailangang i-prepare bago start yung machine, yung chiller, yung exhaust fan, and then yung air assist, and then kung ano mang kung natanggal nyo na yung mga material pa sa bed nyo na pwedeng tamaan, yan, basta i-clear nyo muna yung lahat ng pwedeng tamaan dito sa bed bago kayo mag-perform. Kasi once na gumalaw na yan, pag tinamaan yung mga kung ano man nakakalat dito, possible mag-misstep yan. Possible din masira ah, yung angle ng laser head nyo. So, ano na yun, pwedeng sira na yun or i-align ulit natin ng panibago. So, hassle yun. Mag-stop yung operation nyo. So, yan. Once na ready na, pwede na tayo mag-start. Okay?